Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Ayos ka lang ba, Tinay? Hihingi na ba ako ng tulong sa mga taong dumadaan? Ayos lang ako, Kim. Sumasakit lang tong tiyan ko eh. Palagi na lang sumasakit yung tiyan mo, Inday. Hindi na yan normal, ha? Hindi ka ba jaundice? Baka mamaya, nagpa-tsurba ka kagad simula nang makatakas tayo kay Kabentong, ha? Hayop ka talaga, Kimoy. Pag gumaling ako dito, tatadyakan ko yung santol mo. Ay, Paul ka. Anong santol? Wala ko niyan, no? Flower ang meron ako. Kimoy, parang binubuka yung tiyan ko. Anong gagawin ko? Nasusuka ka ba? O na-jebs ka? May kilala akong magagamot kaso bali-balita aswang daw yun eh. Dali mo na lang ako sa aswang. Pero delikado. Ang sabi, magiging grabe yung nararamdaman mo hanggang sa mawawala ka na ng interes mabuhay. Pagkatapos kakainin na niya yung mga laman loob mo. Hindi ko na kaya, Kimoy. Nasusuka ka nga. Teka, doon ka sa damuhan, madumi ka na nga eh. Mas lalo mo pang dudumihan yung sarili mo. Ay, naku. Ay, bulate. May mga bulati sa suka mo. Anong nangyayari? Napainom na kita ng pamorga noon na. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang lalaki pa ng bulate. Diyos na may color ka naman. Teka nga, tatawag na nga ako ng tulong. Parang pinabaliktad yung tiyan ko, Kimoy. Diyan ka lang. Maghintay ka lang dyan. Tulong! Tulungan niyo ako, yung kaibigan ko. Inatake na maluban niyang sakit. Tulungan niyo po ako. Maawa po kayo sa amin. Manong, ano ba yung daan papunta sa bahay ng kinikilalang magagamot? Lumayo ka nga sa akin. Doon ka sabi. Ay, Kimoy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magpahinga ka na nga lang dyan. Makakahanap din tayo ng tutulong sa iyo. Bagong modus nyo yan, ano? Magpukunwari kayo may sakit tapos hingi kayo ng tulong. Kapag may tumulong sa inyo, pag nanakawan nyo, hindi nyo ako mauuto, no? Ikaw na matanda ka. Kung ayaw mo kaming tulungan, abay, lumayas ka na sa harapan namin. Bakit ako lalayas? Ako taga rito. Sino ba kayo? Mga pulubi lamang kayo na napatpat dito sa baryo namin. Ay naku, ikaw. Baka ikaw ang mapatpat sa ilalim ng lupa kapag hindi mo kami tinigilan. Amoy lupang nilalang. Walang galang talaga mga walang pinag-aralan. Ikaw ang walang pinag-aralan, no? Ikaw na unang guluhin kami. Gumaganti lang ako kasi kahit matanda ka, hindi ka naman nagpapakita na karapat-dapat kang galangin. Imoy, huwag ka na makipag-away. Tulungan mo na lang ako. Pumunta tayo sa sentro. Ay, Diyos ko. Halika na nga. Halika na. Sasama na kung gali niya. Baka hindi na tumagal ang buhay ng babaeng madugis na yan. Ba't sinusubukan talaga yung pasensya ko na matandang pinadala ni Satanas, ha? Ikaw ba yung may gawa nito? Ikaw yung aswang, no? Anong karapatan pa magbintangan ako ng ganyan? Wala akong ginagawa masama. Ako pa nga yung naagrabyado dito. Sakit na ng tiyan ko. Anong nangyayari dito? Lakal, mabuti't dumating ka. Iho, matagal ka na bang nakauwi sa baryo? Anong nangyayari dito, Manong Luis? Bakit nagsisisigaw kayo? Nasa malapit lang yung bahay ko kaya dinig na dinig ko kayo. Ewan ko, inaway ako ng mga kabataan na yan. Mga walang respeto. Hoy, maghintay ka lang talaga, matanda ka. May araw ka rin sa akin. Makikita mo, babalikan kita. Hindi na muna kita papatulan ngayon kasi mas importante sa akin ang kaibigan ko. Bakit? Ano bang nangyayari sa inyo? Tutulungan mo ba kami o kakampihan mo yung matanda na yan? Kasi kung hindi na muna kita iintindihin at isusugod ko muna sa sentro si Tinay. Kimoy, mamamatay na lang ako. Ang dami mo pang sinasabi. Halika kayo. Sa bahay ko na lang kayo dumiretso. May kilala akong manggagamot. Ay! Bakit
Bakit mo binuhat? Baka madumihan yung damit mo, Pogi! Napakalandi mo talaga, Kimoy! Pakibuksan ang pinto, Kimoy! Kim na lang! Dakan, papapasukin mo talaga sila sa bahay mo. Hindi mo na nga ako inimbitahan pumasok. Pero kinarga mo pa yung babaeng pulubi na yan. Pati ba naman dito, hindi mo kami titigilan? Hahabol-habol ka ba talaga? Wala kang pakialam, bakla! Hindi sa iyo ang daang tinatapakan ka! Hoy, Manong Luisong, para kung sabihin ko sa iyo, mas may silbi pa akong bakla ako kaysa sa iyong itsuserong matanda ka. Hindi Luisong ang pangalan ko. Ay nako, wala akong pakialam. Kahit anong ganda pa ng pangalan mo, hindi nito mababago ang katotohanan ng masama talaga ugali mo. Bruho! Pagsisisihan pa ang mga sinabi mo. Pagsisisihan pa! Ay nako, mananakot ka ngayon kasi hindi ka makaribat sa isang baklang katulad ko. Anong ribat? Gagawa-gawa ka pa ng mga salita. Para hindi ako makasagot sa iyo? Ay naku, lumayas ka na nga. Walang mapapalayang inggit mo dito. Sinong inggit? Hindi ako naiinggit na makakapasok kayo sa malaking bahay na yan. Para yan lang. Sobrang yabang din naman yung may-ari niyan. Mga kapitbahay, may bago na naman tayo mga sip-sip. Mga pulubi na gustong yumaman kagad kaya nagpapampon kay Lakan. Ay naku, inayupak tumatandang to. Sabihin niyong uwak, sasabunutan ko to para bumalik na siya sa lupang pinanggalingan niya. Tapusin mo na kagad yan, Kim. Nangihina na talaga ako. Uwak! Ayan ba ang nahihirapan? Kuda pa rin ang kuda. Ginusto mo to, ha? Huwag kang magrereklamo na uugod-ugod ka dahil sa rayuma mo. Ito lang. Sasaktan ako ng baklang madugis na ito. Ito lang. Hay nako, ang OA ng hinayupak. Hindi ko pa nga nahawakan ni isang hibla ng buhok niyan. Hoy, tama na yan. Kimoy, hayaan mo na si Manong Luis. Lilipas din ang pagwawala niyan. Lumipat sana sa may masamang ugali ang sakit ko. Ayoko na nito. Anong gagawin ko? Anong may tutulong ko? Magpapatawag ba ng doktor? Pogi, alam mo ba kung saan yung bahay ng manggagamot na pinag-uusapan sa labas? Sigurado ka bang pupuntahan mo yon? Hindi mo naman siguro nakakalimutan ng kasamaang kwento tungkol sa manggagamot na yon. Ang mabuti pa, kumuha ka na lang ng maligamgam na tubig. Aayusin ko ang pwesto ng kaibigan mo. Diyos ko, ewan ko ba anong nangyayari sa babaeng yan eh. Laking probinsya si Natinay. Lumaki siya sa kalye na walang ibang kinikilala kundi ang kaibigan niyang si Kimoy. Pero nitong mga nakaraan lang ay nakakaramdam siya ng labis na pananakit ng kanyang tiyan at nagsusuka na rin ng mga kakaibang bagay. At dahil pulubi, mas nakadagdag pa sa kanyang takot ang usaping may manggagamot raw na nagpapagaling. Pero ang kapalit nito ay buhay. Lalo na't maraming nagkalat na mga piraso ng karne tuwing umaga na ang tanging makakagawa lang ay ang mababangis na hayop. Anong nangyayari? Ba't parang naging pansit yung mga bulati na inilabas mo? Hindi ko alam, pero nawala na yung pananakit ng katawan ko. Ano yung pinainom mo sa kanya, Pogi? Kimoy, mayagang ang bakla ka. Naalala ko pala na meron pa akong langis na galing sa nyug na binigay ng kaibigan ko manggagamot. May halong tambalagisa at mutya ng bawang ang langis na epektibong pangontra sa iba't ibang sakit. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Pero kung may kailangan kayo, pwede niyo naman ho akong hanapin kung saan sa ang sulok ng baryo. Uy, bakit nagpapaalam ka na kagad, bruha? Hindi ba pwedeng magsakit-sakitan ka muna? Hindi pa nga ako nagsasawa na titigan ng poging mukha ni Uncle eh. Tumahimik ka na nga, malandi ka. Baka may asawa at anak na yan tapos abutan pa tayo. Buti sana kung hindi tayo madudumi, no? Aalis na ba kayo kagad? Pwede naman kayo manatili pansamantala sa bahay ko. Malaki naman to, saka wala naman ibang nakatira. Hindi na po, sir. Aalis na lang po kami kasi baka maabutan kami ng misis nyo. Saka madumi rin no kasi kami. Baka may madumihan kaming gamit nyo. Dumi lang ba ang problema nyo? Wala namang problema sa akin yan. E di maligo kayo at magbihis.
Ayos lang ho ba? Tinay, makakaligo na naman tayo. Hindi na natin kailangan bumalik sa sapa para maglinis ng katawan. Uy, maya ka nga. Maliligo ka nga pero ayan pa rin yung damit na susuotin mo. Eh di ganun pa rin, madumi ka pa rin. Huwag kayong mag-alala. May mga damit naman ako dyan na ibibigay ko sana sa mga nabagyuhan. Oh, narinig mo? Tara na! Ay nako, pasensya na po kayo sir ha. Dito sa kaibigan ko. Ayos lang. Maya-maya pa, nang dalhin na sila ni Lakan sa banyo. Wow! Ang laki ng banyo nila! Pinairan pa talaga tayo ng tuwalya at binigyan ng toothbrush. Binigyan pa tayo ng sabon at shampoo, saka pamalit na damit. Ay naku, maligo ka na nga dyan, Kim. Ang dami pang sinasabi. Baka sabihin ni Sir, nagnanakaw na tayo kaya tayo nagtatagal. Sis, tulungan mo nga ako. Ha? Sa ano? Walang tabot, balde. Paano ko makakaligo nito? Tulungan mo ako maghanap. Titingnan mo na lang kung anong meron sila dyan. Anong ano? Yung pinipihit ba? Gripo ba yon? Gripo yata yung tawag nila dun eh. Ayun o, nasa taas yung gripo nila. Baka kailangan mo lang sumahod. Kimoy? Tinay? Ayos lang ba kayong dalawa dyan? Sir, hindi kasi namin mahanap yung tabot balde. Tapos, bakit po kasi nasa taas yung gripo nyo? Gripo? Hindi yan gripo. Ang tawag dyan ay shower. Pihitin mo lang yung nasa baba, Kimoy, para umawas yung tubig. Ganito, sir? Ay, wow! Ha? Umuulan sa loob ng banyo. Ngayon lang ako nakakita ng ulan na nasa loob ng banyo. Matagal na ba talaga kayong pag-alagala sa kalye? Oo eh. Simula ng sanggol pa lang ako, pinamigay na raw ako ng mga magulang ko kaya napadpad ako sa mga sindikatong nangongolekta ng mga bata. Tapos, pinipilit nila kaming mamalimos. Tapos kung wala kaming maibigay kapag hapon na, pinapalo kami. Talaga? Nasa na yung sindikatong sinasabi mo? Hindi ko akalain na ilang taon lang akong nawala sa baryong to eh. May mga ganyan ang kasamang nangyayari sa lugar natin. Po? Pumunta ka ho sa ibang lugar? Kami rin po eh. Pumunta kami sa ibang lugar ni Kimoy para takasan yung pamilya ng sindikato ng mamatay ho siya. Oo eh. Hindi ko kasi kinaya yung pagkamatay ng asawa at anak ko. Ako na lang ang natirang mag-isa dito sa mansyon kaya napili ko na lang munang mangibang bansa. Nakakatawa naman ho yung kalagayan natin. Ako ito, galing sa pamilyang ayos sa anak nila. Tapos ikaw naman ho, may pamilya nga pero kinuha naman agad ng Panginoon. Oo nga eh. Ilang taon ka na ba? Ba't parang ang tanda mo na magsalita? Magbi-24 pa lang po ako. Kaparehas kami ng edad ni Kimoy. Nang mamatay ho si Ka Bentong, agad kaming nagtago ni Kimoy kasi ayaw na namin gumawa ng masama eh. Teka. Ano sa palagay nyo kung kupkupin ko kayo? Pwede nyo akong tulungan sa mga gawaing bahay. Sa totoo lang kasi, nakakalungkot din na mag-isa eh. Ayos lang ho sa inyo. Kasi kung oo, hindi ako mamimili. Ito ang magiging unang tahanan ko. Kami ni Kimoy kung sakali. Kaedad mo na sana yung panganay ko kung hindi namatay ang anak ko. Hindi ko alam pero ang lapit ng loob ko sa mga batang 20 anyos pataas. Pero sa magandang paraan naman ha. Mahirap na baka isipin mong malisyoso ko. Nako, hindi ho. Sa sobrang bait nga po ninyo, nagpapasalamat ako na kayo pong tumulong sa amin. O ano, tinatanggap mo ba yung alok ko? Sino po ba yung pulubing may sakit na tatanggi po sa inaalok na matitirahan? Maraming salamat to. Sigurado matutuwa si Kimoy sa balitang ito. Oy siya, maligo ka na't baka naistorbo ko ba kayo? Opo. Hoy, Kimoy! Napakatagal mo naman dyan maligo. Ano bang ginagawa mo dyan? Lumabas ka na. Kimoy, ano ba? Bubuksan ko tong pinto Ay sus, kaya naman pala hindi sumasagot, nakatulog na to. Hoy, Kim!
Ay, ano ba, Tinay? Nakaidlip na ako. Ang laki ng planggana rito. Nakasimento pa kaya lumublob na lang ako para sulit. Ay naku, ang kapal talaga ng mukha mo. Nang araw na yun ay nanatili sina Tinay at Kimoy sa bahay ni Lakan. Binigyan sila nito ng gawain at sasahuran pa raw sila buwan-buwan para may panggastos sila sa kani-kanilang sarili. Laking pasalamat ni Tinay na unti-unti nang nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na rin nananakit ang kanyang tiyan matapos siyang painumin ng langis ng among lalaki. Ilang araw ang lumipas. Nagising ang dalawa ng alanganing oras dahil sa malalakas na hampas sa tarangkahan ng bahay. Ingay, may aswang ba sa 4:00 ng madaling araw? Huwag mo na nga akong tanungin, hindi ko alam. Bakit pala gising ka pa? Akala ko ako lang ang gising eh. Naghihintay ako mag-umaga. Bibili sana ako ng tinapay pero pakiramdam ko parang may nanonood sa atin mula sa labas ng bintana eh. Narinig mo yung usapan sa labas? Shh! Huwag kang maingay. Luis, kanina ka pa ba riyan? Anong ginagawa mo sa harap ng tarangkahan ng bahay ni Nalakan? Bakit? Anong problema kung narito ako? Sa inyo na rin ba itong tinatapakan ko at nagtatanong ka? Wala naman ako sinasabing ganyan. Pero, bakit ka naman ganyan maggising sa tulog? Halos masira na yung tarangkahan sa kakapalo mo Manong Luis? Diyos ko, natakot pa ako sa walang kwentang bagay. Ikaw lang po pala yan. Anong sinabi mo? Anong walang kwentang bagay? Anong nangyari sa mukha mo? Ilang espasol na ba ang tinatapal mo sa mukha mo at sobrang kapal na yan? Sa kasamaang palad po, Manong Luis, sa ating dalawa, parang ikaw ho yata ang nagtatapal ng espasol sa mukha eh. Ano? Anong sabi mo walang iya ka? Umalis ka nga sa harapan ko. Hindi ka ang kailangan ko. Ang gusto kong sabihin, ilang ulit ka na hong sumusugod sa amin eh. Hindi naman ho ako lumalapit sa inyo. Hindi ka nga ho namin kilala eh. Epal ka ba, Manong Luis? Luis, halika na. Umuwi ka na lang. Alam ba minamaktol mo rin matanda ka? Iha, pasensya na kayo Mauna na kami na matandang to. Hayaan mo na lang bang insultuin ako ng walang galang na batang yan? Bibot! Hindi mo ba ako'y magtatanggol? Luis, tama na. Halika na. Umuwi na tayo. Iwan mo akong walang kwenta ka. Anong klase kang kaibigan? Huwag ka nga makisali dito. Talagang makikita mo ang galit ko, Bibot! Manong Luis, hindi naman ho yata tama na ang ibang tao naman ang pagbuhusan mo ng galit o inggit o kung ano man yung nararamdaman mo sa amin. Wala kang pakialam kung paano ko ituring ang kaibigan ko. Kahit kailan ay hindi mo maintindihan ang bata ka. Wala ka pa sa katinding sa pinagdaraanan naming magkaibigan. Walang kwenta. Ilabas mo ang bakla mong kaibigan. Luis, hindi na tama yung sinasabi mo. Sumusobra ka na. Talaga ba? Halika dito at ipapakita ko sa iyo ang sobra sa sinasabi mo. Aray ko. Luis, ang sakit. Huwag mo naman ako saktan na parang tatay kita. Luis, ang sakit. Manong Luis, nababaliw ka na nga. Tigilan mo na nga yan. Ititigil mo o tatawag ako ng pulis para ipakulong ka. Ano? Wala kang karapatan tumawag ng pulis para lang dito. Aray, ano ba, Manong Luis? Bitiwan mo yung buko. Nasasaktan ako. Luis, huwag mong saktan ng bata. Tara na, umuwi na tayo, Luis. Ako na lang ang sabunutan mo hanggat gusto mo. Baka makulo ka pa dyan eh. Inay! Ano nangyayari, Tinay? May sapa ka bang matanda ka? Imoy, pumasok ka na lang sa loob. Hayaan mo na lang siya. Ano? Hayaan mo na lang nasaktan ka ng baliw na matandang yan? Aba, hindi naman yata pwede yon. At sino ka naman bakla ka para sawayin ako? Kaibigan ka rin ng walang galang ng batang ito. Matutubi kayo, mga pulubi. Ano naman ho sa inyo, Manong Luis? Kung mga pulubi kami, yung ulam mo ngang tuyo, naamoy ko pa sa bunganga mo eh. Hindi naman kami nagrereklamo. Aba, ayos lang kahit mabawang hininga ko. Kaya pa naman itong itago ng pagsisipilyo eh. Yung pinanggalingan nyo,
Kaya mo rin bang itago at baguhin yon? Hindi! Hindi! Tumigil ka na! Tumigil ka na, Manong! Nauubos ang pasensya ko sa inyo, ha? Kahapon ka pa. Ano ba ang ginawa kong mali sa inyo para tratuhin nyo kami ng ganito? Huwag nyo kaming idamay sa galit nyo sa mundo. Ano nangyayari dito? Inay! Imoy! Ayos lang ba kayo? Sir Lacan, nandito na naman yung matanda, sir. Inaaway niya po si Tinay, oh. Sinabunutan niya pa. Ano? Hindi ko ito mapapalagpas. Magpapatawag na ako ng barangay para turuan ka ng leksyon, Manong Luis. Sir Lacan, huwag na lang po natin palakihin to. Ayos lang naman ako eh. Sinalo naman ni Manong Bibot yung mga tama ko sana. Ano? Pati yung kaibigan mo? Nagawa mong saktan? Anong klase kang kaibigan, Manong Luis? Tigilan mo ako, Lakan. Ang akala mo ba'y hindi ko alam kung bakit ka yumaman ng bigla? Ano? Anong ibig mong sabihin, Manong? Aminin niyo sa akin, may alaga kang mangalo, kaya bigla kang yumaman. Mangalo? Ba't mo naman naisip yan, Manong Luis? Ingit na ingit ka na ba sa amin? Tama ako, di ba? May alagang aswang si Lakan na kayang magbigay ng ginto kaya yumaman siya kaagad. Aminin mo! Kaya siya nawala kasi naghanap siya ng ganyang aswang, di ba? Wala akong alam sa sinasabi mo, Manong. Umalis na nga kayo rito bago pa mawala ang maliit na respetong pinangahawakan ko sa inyo. Hahanapin ko ang mga sa buong bahay mo. Kaya mo, mapapatunayan kung nakaalaga talaga kayo ng aswang. Wala pong alagang aswang si Sir Lacan, no? Ikaw talaga thunders ka. Sobrang sama mo, ha? Huwag ka na bumalik dito. Sasampalin talaga kita kaliwat kanan. Halika na, Luis. Baka kung ano pang mangyari sa'yo pag ipinagpatuloy mo pa ito. Hindi ito ang uling beses na pupunta ako kayo. Alamin ko ang sikreto mo, Lakan. Halika na nga, Bibot. Di man lang ako kinampihan, hinayo pa ka. Ilang beses mo pa ako nilaglag. Shoo! Doon ka na sa faraway. Huwag ka nang babalik dito. Ay, nako. Grabing bigat na taalakan yun, ha. Kay aga-aga. Nako, baka kung anong gawin ng baliw na matandang yun sa kaibigan niya. Parang iba talaga yung aura na matandang yun, eh. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Nag-alala tuloy ako ng sobra para kay Manong. Dito ka lang muna, ha? Ay, nako, mas baliw ka yata, Inday. Ay, saan ka pupunta? Huwag mo sabihing susundan mo yung dalawang yon. Bakit hindi? Niligtas ako ni Manong Bubit na yun eh. Bubit? Manong Bibot? At saka, hayaan mo na. Lalaki naman yun kaya sigurado akong hindi yung magpapatalo kay Manong Luis. Ay kahit na, halika na. Samahan mo na lang ako kung nag-aalala ka sa akin. Sir Lacan, pigilan mo nga itong babae ito sa gusto niyang gawin, no? Kailan lang kami nagkaroon ng maayos na buhay eh. Hayaan mo siya kung yan ang gusto niya. Siguraduhin mo lang na ligtas siya. At huwag kayong basta-basta susugod kapag hindi kayo inuunahan. Kapag maunahan kami, pwede kami gumanti, sir? Oo naman. Halika na, Kimoy. Baka makalayo na sila eh. Hindi na natin maabutan. Sir Lacan, mauna na ho kami ha. Ano ka ba? Mga batang kalye tayo, matatalo ba tayo sa takbuhan? Shh! Tama na. Sa malapit lang pala yung bahay ng baliw na matandang yon. Nakakapagtaka naman na masyadong malapit yung kubo niya sa mansyon ni Sir Lacan. Shh! Tahimik. Hindi ko sila marinig. Para saan ba yung hawak mo, Luis? Bakit ba parang may dala kang itak? May tatantarin ka ba? Aba, tinatanong mo pa ba yan? Babalik ako doon kung hindi ko sila matalo sa sagutan. Kasi pinagtulungan nila ako. Tingnan lang natin kung walang masugatan sa kanila kung pagtatatagain ko sila. Ay! Tigilan mo yan, Luis! Aray! Tama na, Luis! Nakakasakit ka na, ha? Aray! Masakit, Luis! Sobrang sakit! Yan ang bagay sa'yo. Masyado kang pakialamero. Wala namang ginawa sa'yo masama yung mga tao. Kahit ako, sinasaktan mo na. Lagi mo na lang sinasabi sa akin na kakampihan mo ako. Pero kapag nasa labas na tayo, kumakampi ka naman sa ibang tao, imbis na sa kaibigan mo. Sa mali ka naman talaga eh. Itigil mo na kasi yung pagiging matigas ang ulo mo. Mga anak sila ng pudakte. Mga hudas. Walang modo. Kung hindi lang ako tinuruan magdasal ng tiyahin ko,
Matagal ko na silang namura mula ulo hanggang talampakan eh. Hindi ka ba talaga titigil? Ipapapulis na kita. Ako na itong humihingi ng pasensya sa'yo. Ha? Mapapatawad lang kita kapag nasunod mo yung utos ko. Pumunta ka sa kaibigan mo, tapos ipagkalat mo sa buong baryo na ang aswang ngayon sa buong baryo ay yung 2 pulubi na yon para makuyog sila at mamatay. Mamamatay na lahat ng kontrabida. Luis, nabawalan ka na ng tornilyo sa utak. Baliw ka na nga yata eh. Ha? Ang akala ko may kakampihan mo ka. Bakit ngayon parang ayaw mo na masundin ang utos ka? Ay naku, ewan ko sa'yo. Ikaw, kung gusto mo magpakalat ng maling impormasyon na yan, hindi kita pipigilan. Tandaan mo na lang na laging may karmang lahat na kasamaan. Nagkatinginan si Tinay at ang kanyang kaibigang si Kimoy dahil sa narinig nila at nakita. At nang mapansin nilang papalapit na sa kinaroroonan nila si Manong Bibot, ay agad silang lumabas galing sa likod ng punong pinagtataguan para harangin ng lalaki. Sandali, anong gagawin niyo sa akin? Bakit niyo ako inihila? Uy, saan niyo ako nadalhin? Basta po, sumama lang po kayo sa amin. Dito lang po tayo sa medyo malayo sa bahay ni Manong Luis. Saan po ba kayo pupunta kanina? Manong Bibot, tinaga ka po ba ni Manong Luis, ha? Ay, may utos kasi siya na ayoko sanang sundin eh. Mag-ingat pala kayo ha. Huwag kayo magpapagabi sa daan. Ikaw naman, Manong, nananakot ka pa eh. Mabutit nakita ka po namin kanina. Baka kung ano nangyari sa inyo, may sugat po kayo. Oo nga ho, Manong Bibot. At saka, huwag kayo masyadong maglalalapit kay Manong Luis. Siya yata yung narinig naming ichinichismis nitong isang araw lang eh. Naku, yung tungkol ba yun sa mangkukulam? Mag-iingat ka nga ho, Manong Bibot. Maraming sabi-sabi ngayon na may mangkukulam daw sa baryo natin. Ang daming sabi-sabi. Hindi na namin alam kung anong paniniwalaan o baka wala namang paniniwalaan talaga. Baka nga chismis lang yun. Mangkukulam baka mo. Baka salitang gilid-gilid lang yan. Wala namang patunay eh. Huwag na kayong maniwala doon. Hindi mo naiintindihan, Manong Bibot eh. Kasi galing ka pa sa Jurassic era. Kaya nga, halika na para magamot ka. Lalo namang ginaganapan ni Manong Luis yung chismak sa kanya eh. Ano ba yon? Ituloy mo na nga yung sinasabi mo at kailangan ko pang umalis. Ganito kasi yun, Manong. Nung nasa palengke na kami, hindi namin sinasadyang marinig yung usapan doon. O ay pagkatapos? Yun na nga. Ang napapabalitang mangkukulam daw, walang iba kundi si Manong Luis. Ano? Anong kasinungalingan naman niyang kumakalat sa baryo? Magagalit talaga si Luis kapag nalaman niya ito. Ang hina naman ng pick-up mo, Manong. Ang kupad ng pagpuproseso ng chismax. Sandali lang, Manong Bibot. Huwag mo sanang sabihin kay Manong Luis na kami ang may sabi sa'yo nito, ha? At isa pa pala. Oy, ano naman? Kasi kanina, narinig namin kayo nag-uusap ni Manong Luis. Panay banggit niya sa aswang. Tapos kanina ring umaga, sabi niya may alagang mangalo raw si Sir. Ano ba yung mangalo, Manong? Total, matanda ka naman po eh. Alam mo siguro yon. Ayoko magpaliwanag ng walang kasiguraduhan. Wala akong alam sa itsura ng aswang na yan. Ang tanging alam ko lang, basta kapag may alaga kang mangalo, bibigyan ka nito ng ginto. Oy, paano? Ako'y mauna na muna at kailangan ko pang sabihin sa kanya yung masamang balita na to. Ay, teka, Manong. Kasasabi pa nga lang na huwag sabihin eh. Hala, tumalikod agad. Di pa nga nagagamot ang sugat niya. Nagbibigay ng yaman. Sana ganun na lang kadali magpayaman, no? Wala na sigurong mahirap saka pulubing gaya natin. Branga! Tara na nga, girl. Umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni Sir Pogi. Oo, tara na nga. Iniwan na rin naman niya tayo eh, oh. Maya-maya pa, nang makauwi sina Kimoy at Tinay. Oh, ano nangyari sa lakad nyo? Ikinuwento nila sa kanilang amo ang nangyari. Kakaibang tingin naman ang ibinato sa kanila ni Lakan matapos nilang sabihin yon. Hindi may paliwanag ni Tinay ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang amo. Tumahimik ito at maya-maya ay inaya na silang mag-almusal. Pagkatapos ay nagpaalam sa kanila ang lalaki na aalis na.
Pagsapit ng hapon ay sumugod ulit si Manong Luis at galit na galit. Mabilis na pinuntahan ni Tinay ang matanda para kausapin ito. Walang yakap, bata ka! Anong pinagkakalat mong balita na isa akong mangkukulam? Kung mangkukulam ako, dapat noon pa lang pinatay na kita! Walang yaka! Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon Lumabas ka nito! Ano po ba yon, Manong Luis? Nanunugot ka na naman. Manong Luis, anong sinasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitiwan mo ko. Aray, ang buko, Manong Luis. Tama lang yan sa'yo. Hindi ka pa nakontento sa kakasipsip dyan sa yaman ni Lakan. Tapos gusto mo pa akong hilahin pababa. Nararapat lang to sa'yo. Hindi ka bibitiwan hanggat hindi mo binabawi yung pinagkakalat mo. Wala akong pinagkakalat. Kung meron man, dapat hindi pa ganong kalat yun. Ngayon nga lang kita nakilala, matanda ka Sino ka ba? At isa pa, paano ko magagawa yung gusto niyong pagbawi sa mga salita na yun? Kung hawak niyo buko, isa ka ring kalahating bobo at kalahating tanga Sino tinatawag mong bobo at tanga, ha? Napakawalang galang mong bata ka! Hindi ka naman dapat ginagalang Hindi mo nga ginagalang ang sarili mo. Luis! Luis! Ano ginagawa mo sa bata? Huwag mo akong pakialaman, Bibot! Labas ka sa away na to! Paano ako magiging labas Ako lang naman ang kaibigan mo. Pero hindi kita hayaang ganyan ang ugali mo. Alam ko kung sino ang may pakana ng istorya ito. Luis, kumalma ka na nga lang muna. Wala tayong magagawa kung hawak-hawak mo ang buhok ng bata. Nagawa mo naman ng paraan, hindi ba, Bibot? Hindi ko alam kung paano kumalat yung chismis na yon. Anong nakita mo nung sumilip ka sa bahay ko? Ha, babae? Kumusta naman ang pagpapakalat mo ng balitang yon? Aray ko po, Manong Luis. Wala nga sabi akong kinalaman sa sinasabi mo Oo, aminin ko nakita nga namin ni Kimo yun. Pero hindi ka naman importanteng tao para sa amin para i-chismis ka namin. Baliw ka na! Aray! Nawawalan ka na ng bait. Parang kilos na ng aswang yung kinikilos mo na gaya sa mga sabi-sabi. Mag-iisip pa ako ng paraan para mabawi mo yung dagal mo sa mga tao sa baryo. Bitiwan mo naman yung bata, Luis. Baka mapano na si Tinay Hindi dapat yan ang nasa kapiraso mong kokote. Ang dapat na iniisip mo ay kung paano natin mapapatunayan na may alagang mangalo ang Lakan na yon. O kung sino man ang pese na aswang na yan. Dapat ang iniisip mo ngayon ay kung paano ako yayaman. Pero, Luis, sigurado ka ba na si Lakan ang problema dito? Sino pa ba? Ano yung tunog na yon? Kumukulo yung langis na kagagawa ko pa lang. Bakit nag-iinit ito? Bibot, anong binubulong-bulong mo riyan? Ayusin mo nga rito at dalhin natin si Tinay sa bahay ko. Luis, di mo ba naririnig na may mga kaluskos sa paligid natin? Ano naman kung may kaluskos sa paligid natin? Baka mga hayop lang yan. Lalaki ka ba talaga? Bakit mo ba tinatakot ang sarili mo? Hindi naman sa tinatakot ko, pero bitiwan mo na nga muna kasi si Tinay. Anong nilalang ka? Anong kailangan mo? Bakit ka biglang sumalpot? Yan nga ang tinatanong mo kapag makakakita ka ng isang kakaibang nilalang. Ha? Anong isa ka bang duwende? Ang late mo kasi. Hindi ka ba natatakot sa akin, tao? Sa katunayan, maiihina ako sa shorts ko. Unang beses ko lang makakita ng duwende. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong balak na saktan ka kasi hindi mo naman ako pinagbuhatan ng kamay. Pero ang kasama mong yan, may ginawa na isang mabigat na kasalanan sa akin na dapat siyang magbayad. Si Luis ba ang tinutukay mo? Luis Macamo ang pangalan niya. Salamat sa impormasyon tungkol sa kanya. Maraming salamat. Pwede ba akong lumapit pa sa'yo? Sa sobrang kaba mo kita ko na yung basayang shirt mo. Hindi. Kung wala akong ginawang kasalanan sa'yo at si Luis naman meron, hindi ko pa rin hayaan na masaktan mo si Luis. Luis! Magpadali ka! Kailangan mo tumakas ngayon din! Hoy! Nakali mo nga yung nakakadiri mong kamay na nakakapit pa sa akin, Bibot! Hindi ka na nakakatuwa,
Sinabi na kitang tulungan mo ako sa bagay na ito eh. Ayaw mo sa kamay ko. Mas gusto mo yung pako yung ikapit ko sa'yo. Hindi itong oras para mairita ka sa akin, Luis. Hindi ako nagbibiro. Magmadali ka. Huli na ang lahat. Bitiwan mo na ang batang yan. Ako ang harapin mo, Luis. Hindi ko akalain na ang grasya pa palang lalapit sa akin. Halimal ka rin pala, no? Wala kang kautak-utak. Meron akong utak. Baka ikaw ang wala. Kaya nga sumama ka sa akin para magkautak ako. Aliw ka na nga, Manong Luis. May lupa ka na nga pero naisisingit mo pa yung mga luho mo. Kaya uod na lang ang kulang sa iyo eh. Aray, ang boko. Luis, ano bang ginagawa mo? Delikado. Sa kabitiwan mo na sabi si Tinay. Inutil ka talaga. Hindi mo ba nakikita na ang yaman na ang lumalapit sa akin? Ano bang yaman ang pinagsasabi mo? Mas importante pa ba sa'yo kaysa sa buhay mo yan? Ito ay isang mangalo. Walang duda. Mula sa mga ginto sa kanyang katawan, sa kanyang itsura at kilos, mangalo nga ang nasa harapan natin. Yayaman na ako! Yayaman na ako! Nababaliw ka na ba? Hindi ako nandito para bigyan ka ng kahit na isang ginto. Nandito ako para turuan ka ng leksyon. Luis, umilag ka! Luis, tumakas ka na. Ang liit niya pero ang sakit niyang palipa. Tatakas! Inutil ka nga talaga. Walang utak. Nandito na nga yung grasya, palalampasin ko ba? Huhulihin ko ang mangalo kahit anong mangyari. At ikaw, ang gagawin mo ay protektahan ako. Lumabi ka dyan, tanda! Kung ayaw mong madamay! Damay na ako sa simula pa lang dahil kaibigan at mga tao na malapit sa akin ang gusto mong saktan. Kung ganon, wala akong magagawa. Ikaw na mismo ang pumili na kapalaran mo. Ulihin mo, Bibot! Huwag kang lalampa-lampa! Walang nagawa ng mga oras na yon si Tinay, lalo na at hindi niya na naman talaga alam ang gagawin. Hindi niya maalis ang buhok niyang hawak ni Manong Luis. Dahil napako na rin siya sa kinalalagyan nang makita ng malapitan ang mangalo. Pero nawala ang atensyon niya rito nang makita niyang aatake na ulit ang mangalo kay Manong Bibot. Dahil sa lakas ng puwersa nito ay tumilapon ng lalaki. Lumampas ang katawan nito sa tarangkahan. Luis, arangawa mo na! Tumakas ka na! Ano? Tumayo ka kagad dyan, Bibot! Kumakain ka naman yata pero bakit napakalampa mo? Tumayo ka! Ayan, mabuti tinadyakan ka ng mangalo. Napakasama kasi ng ugali mong baliw na matanda ka. Manong Bibot, ayos ka lang ba? Mabuti naman at binitawan ka na niya. Sinasaktan ng mangalo ngayon si Manong Luz. Tumakas na tayo, Manong. Huwag na tayo manatili dito. Ang narinig kong usap-usapan ng mga tao dito sa lugar ninyo ay ang mga kalahi ko raw ang masama. Pero sa nakikita ko ngayon, mas mababa ka pa sa kahit na anong hayop, Luis. Kahit gano'n ay pwede kitang kainin. Sisip-sipin ko ang dugo mo hanggang sa mamayat ka. At makiusap na tanggalan na kita ng buhay. Pero hindi ko kagad gagawin yon. Tikman mo ang pagmamalupit na binibigay mo sa mga tao. Wag! Wag si Luis! Lumayo ka sa kanya! Sabihin mo sa akin, tanda. Ano ang gusto mong gawin ko sa matandang kaibigan mo na ito? Bibot, gumawa ka ng paraan para pakawalan niya ako rito. Huwag kang tumungangalang yan na! Wala kang gagawin sa kanya dahil ako mismo kakalaban sa'yo. Isa ka talagang malaking danga. Nasaan ba ang isip mo? Nasa puwet? Luis! Makapagyarihan ka talaga. Kinagamitan mo ako ng maika kaya nagagawa mo ako saktan kahit malayo ako sa'yo. Ipapakita ko kung karapat-dapat ka pang pagbigyan, lalaki. Manong Bibot, tumakas ka na. Ibigay mo na si Manong Luis sa kanya. Tumahimik ka, babae ka! Ano? Lumabang ka! Ipakita mo sa akin ngayon ang tabang mo, tanda! Hanggat tumiga ako, hindi ako susuko. Ganyan nga. Ayan ang mga gusto ko. Ang pilit lumalaban at malakas ang loob. Tama ka. Lalaban ako. Tanggapin mo itong likid ng isasabi ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Anong likido na yan? Ngapti!
Tigilan mo na kami. Wala akong maalala na meron kaming ginawang masama sa'yo. Wala! Nakita ng dalawang mata ko kung paano nyo tratuhin ang isang bata! Si Tinay ba tinutukoy mo? Siya lang ba ang ginawa ng kasalanan ng matandang kaibigan mo? Wala kang alam! Hindi mo alam kung sino ang kinakampihan mo! Sa muling pagbabalik ko, kukunin ko na kagad ang buhay ng matandang kaibigan mo! Umalis na siya. Ang bilis na kilos niya. Hindi ko nagawang sundan. Luis, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo. Bakit? Bakit mo pinatakas? Nasaan ba yung utak mo? Nasa talampakan mo ba? Pera na! Ginto na yon! Nawala pa! Inutil! Inutil! Inutil ka talaga! Aray! Luis! Masakit! Ang sugat ko, Luis! Aray! Napapaliw ka na ba talaga? Bibot, walang iya ka talaga. Anong klase kang kaibigan? Tinay! Tinay! Ayos ka lang bang bruwa ka? Bigla ka nalang nawala sa paningin ko. Kinakausap pa kita kanina eh. Nandito ko lang pala sa labas. Ay, anong nangyari? Bakit sabog ang buhok mo? Anong nangyari sa iyo, Manong Bibot? Para kang dinaanan ng 10 lalaki ah. Hindi ako dinaanan ng 10 lalaki. Dinaanan ako ng isang mangalo. Ay, Diyos ko! Yung aswang ba? Ay, halika na, Tinay. Umalis na tayo dito. Manong Bibot, umabit ka sa balikat ko. Tutulungan na po kitang lumakad. Paano si Luis? Hindi natin pwedeng iwan si Luis. Ay, naku, hayaan mo na siya. Hindi naman siya dapat na mailigtas eh. Masama ang ugali niyan. Pero, Isipin mo ang ginawa niya sa'yo, lalo na sa mga tao na pinagmalupitan niya. hindi mo ba naiisip na baka biktima lang din siya dito? Ay naku, wala akong pakialam, Manong Bibot. Nagawan niya na kami ng kasamaan. Hanggang saan pa ang kasamaan na kaya niyang gawin kung ililigtas namin siya? Pasamaan na lang ng ugali kung pasamaan. Wala akong pakialam. Lumayas kayo! Layas! Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Hindi ko kayo kailangan. Oh, Manong Bibot, ano? Sasamahan niyo pa rin ba siya? Hindi ko kayo masisisi sa desisyon ninyo. Iwan nyo na lang kami. Kaya ko na ito. Ay nako, bisitahin niyo kami bukas ha. Kasi kung hindi, hahanapin kita. Hahanapin ka namin. Mukhang delikado ka sa kaibigan mong yan. Oh, ayos ka lang ba? Maya-maya pa, nang madala na ni Kimoy si Tinay pabalik sa bahay nila Kan. Oh, ayos ka lang ba? Hindi pa dumadating si Sir Lacan eh. Dapat nating isumbong yung matanda na yan para magtanda na siya sa pinaggagawa niya. Ayos lang ako, Kimoy. Maliban sa pagsabunot niya sa akin, napigilan naman siya ni Manong Bibot. Ay, Diyos ko! Kawawa naman si Manong Bibot. Bakit ba kasi nagtitis ang matandang yun kay Manong Luis eh? Magkaibigan lang naman sila, pero hindi naman siya tinuturing na kaibigan. Bakit kaya hindi na lang siya umalis at iwan yung matandang yon? Eh baka naman, matagal na silang magkaibigan at may pinagsamaan sila, kaya hindi niya maiwan-iwan. Kahit ginagawa na siyang punching bag nung matandang lalaki na yun eh. Hindi no, kahit ako, kapag gawin mong punching bag, baka kinabukasan eh, makita na lang ng mga taong palutang-lutang ka na sa ilog. Ay, grabe ka naman, Bax. Hindi ka ba naawa sa akin? Kakakita ko pa nga lang sa nilalang na parang duwende sa liit at itsura niya puno ng alahas tapos ginaganyan mo na ako. Eh ikaw kasi nagmana ka na ba kay Manong Bibot at nilalagay mo na yung utak mo sa puwet? Pero hindi naman siguro analog ang ulo mo at naapekto ng pag-iisip mo. Bakit hindi mo naisipang tumakbo at iwan na lang sila? Teka, dahan-dahan lang naman. Wala na akong maintindihan sa'yo eh. At saka, paano ko tatakbo kung hawak-hawak ka ni Manong Luis yung buhok ko? Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit naririnig ko kayo sa labas? Ang lakas ng boses nyo ah. Sir, buti na lang at nandito ka na. Alam niyo ba itong si Tinay? Hinayaan na lang na sa bunutan siya ni Luis yung na yon. Hindi tumakbo nung nakakagulo ng sugurin sila ng mangalo. Buti na lang at nandun ako, kaya nahila ko siya paalis. Ano? Mabuti naman at nakalayo kayo ng ligtas. May masakit ba sa'yo? Ayos ka lang ba, Tinay?
Ayos lang po ako, Sir Lakan. Wala naman nung nangyaring masama sa akin eh. Nananakit lang ho yung anit ko ng konti. Hayaan nyo, magpapasupi na ako sa barangay para hindi na siya makalapit sa inyo. At saka, anong mangalo? Nakakita kayo ng aswang? Opo, sir. Si Tinay po nakakita. Mabuti na nga lang at hindi siya sinaktan ng mangalo na yon. Nakapagtataka nga po at parang galit na galit siya kay Manong Luis. Pakiramdam ko tuloy sa sobrang sama ng matandang lalaki na yon. Pati yung aswang na ano niya eh. Anong tawag doon? Na-offer? Hoy, anong na-offer? Na-offend? Nagbukas? Ha? Na-offend? Anong na-offend? Pagkatapos, anong nangyari? Wala naman akong masamang nangyari sa amin doon. Hindi naman kami sinundan. Ang sakit ng tiyan ko. Parang inaalukin na naman yung tiyan ko. Ano? Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Baka tinatarget nga talaga tayo ng manggagamot na aswang na yon. Diyos ko! Aray! Ang sakit! Hindi maaari ito. Pinainom naman na kita ng langis ha. Anong nangyayari? Bumabalik na naman ba yung sakit mo? Kimoy, tulungan mo ako. Ihanda mo ang higaan. Bubuhatin ko si Tinay papunta ron. Ang sakit! Sobrang sakit ng tiyan ko. Hihingi ako ng tulong. Diyan lang kayo. Hanapin ko si Manong Bibot. Alam kong manggagamot yun eh. Pero sana naman hindi siya yung aswang. Sandali lang, Tinay ha. Tatawag ako ng tulong. Aray! Ang sakit din ng tiyan ko. Aray ko. Hindi ko kinakaya. Bakit pati tiyan ko sumakit? Kimoy, ayos ka lang ba? Sir Lakan, ano pong gagawin natin? Kailangan nating mapuntahan si Manong Bibot. Nasaan ang bahay ni Manong Bibot? Ako na pupunta. Hindi na po. Mas kailangan po ni Kimoy ng kasama. Nawala na siya ng malay. Ako na lang po pupunta doon. Sandali lang po. Tinay! Wag! Bumalik ka rito! Delikado sa labas! Baka maamoy ka ng aswang! Tinay! Dali-daling pinuntahan ni Tinay si Manong Bibot sa bahay ni Manong Luis dahil alam niyang dun pupunta ang lalaki. Pagkarating, naabutan niyang nag-uusap ang dalawa. Hindi ko pinangarap yan, Luis. Ang tratuhin mo lang akong isang tunay na kaibigan ayos na ako. Hangal! Para saan ang pangarap na yan kung wala kang kapangyarihan? Tandaan mo, Bibot. Yaman na lang ang kulang sa akin. Kaya kailangan nating mahuli ang mangalo na yon. Naintindihan mo ba ako? Hindi. Tao po. Manong Bibot? Manong Bibot? Si Tina yun Sandali lang, Luis. Lalabasin ko lang yung batang yon. Huwag kang lalabas at maghahanap na naman ng away, ha? Katatapos lang natin sa mangalo kanina. Nananakit pa likod ko. Maghihintay ako ng magandang balita. Tinay, pasensya ka na sa narinig mo ha. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit naparito ka? Parang nagmamadali ka yata. Kailangan ko po ng tulong mo, Manong Bibot. Hindi na namin alam ang gagawin. Sobrang sakit ng tiyan ko. Nahimatay na rin si Kimoy. Parang mawawala ng katinuan namin ni Sir Lakan dahil sa nangyayari. Ano? Ano ba nangyayari? Ayos ka lang ba? Bakit ikaw pa nagpunta rito? Halika't sasama na kita pa uwi. Kailangan po namin ng tulong, Manong. Di po ba manggagamot kayo? Sige, doon na natin pag-usapan yan. Pagbalik ni Tinay sa bahay ni Lakan kasama si Manong Bibot. Tinay, bakit tumakbo ka na lang bigla? Namumuti ka na. Ano, nakahanap ka ba ng makakatulong sa atin? Si Manong Bibot na lang po yung pag-asa natin, Sir Lakan. Ang sakit sobra ng tiyan ko. Butit na isama mo siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa dalawang bata, Lakan. Pero 2 beses na ako nakapanggamot sa tulong ng mutya ng trabong ko. Tulungan mo lang ako at gagamutin ko silang 2. Ganun ba? Siguro hindi na itong oras para magkwentuhan. Halika, Manong Bibot. Tingnan mo yung kalagayan rin ni Kimoy. Anong nangyari kay Kimoy? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang namilipit sa sakit ng tiyan at nahimatay. Tapos, napansin kong may tumutubo palang mga pigsa sa katawan niya. Pagkatapos, bigla na lang siyang nagsuka ng magising. Tinay,
Ayos ka lang ba? Ano yan? Uod ba yan? Parang katulad lang nung unang beses ko kayo nakita. Eto, Lakan. Tingnan mo nilabas ng sikmura ni Tinay. Isa lang ang alam kong may gawa nito. Matagal ko nang pinag-aaralan ng pag-atake ng aswang na to sa baryo natin. At isa to sa mga ginagawa niya. Ang gawing mahina ang kanyang mga biktima bago niya lapain. Hindi maaari. May ganyan bang aswang? Gawang mangkukulam naman to pero ang sabi magagamot daw ng aswang. Manong Bibot, subukan mong kontrahin kung ano man to. Parang awa mo na. Hindi ko nga sila kaano-ano pero ang ganang loob ko sa mga batang ito. Lalo na kay Tinay. Maganda ka ng 3 itim na kandila. Malinis na karayom at isang purong itim na manok. Kailangan kong patunayan kung ano ba talaga to. Patawarin mo ako, Lakan. Kung ito lang ang kaya kong gawin para iligtas si Tinay at Kimoy. Maya-maya pa. Ito yung mga kailangan mo. Pero teka, anong gagawin mo dyan sa karayom, Manong Bibot? Manggagamot ka ba talaga? Oo naman. Matagal na akong nanggagamot pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalakas na kulam. Kumuha ka ng malinis na pamunas, Lakan. Dapat natin matanggal ang lahat ng uod sa katawan ni Tinay bago pa ito mangitlog at dumami. Sigurado kung kapag napabayaan ito, unti-unting mabubulok at mangangamoy ang katawan niya. Diyos ko, sino may masamang loob ang kayang gumawa ng ganito? Lalo na sa mga bata. Ayoko sana magturo hanggat wala akong ebidensya eh. Pero alam ko namang si Manong Luis ang may gawa nito. Dahil matindi ang galit niya sa mga bata. Gaganti ako kapag may ebidensya na ako. Lintik lang ang walang ganti sa matandang yon. Teka. Magkunos dili ka, Lakan. Habang niriritwalaan at ginagamot si Tinay ay nakita ni Manong Bibot na may tumutubong malalaking pantal sa balat ng dalaga. Sinimula naman ni Manong Bibot na tirisin ang mga pigsa gamit ang karayom. Sa bawat pagpisil nito ay tumatalsik ang itim, mabaho at malagkit na likido. May kasama itong maliliit na mga uod na agad namang inilagay na matanda sa isang planggana na may banal na tubig. Habang ginagawa ang paglilinis sa pigsa, ay nagsusuka naman si Kimoy sa kabilang parte ng silid. Eto, pamunas, Manong Bibot. Kung gusto mo magilamos, nasa dulo ng pasilyo ang banyo. Puno ka na ng tilamsik mula sa mga pigsa eh. Pasensya ka na ha. Hindi na. Papainumin ko pa si Kimoy ng langis para sa pananakit ng tiyan niya. Kumusta ka na, Kimoy? Kaya mo pa ba? Ang sakit-sakit po ng tiyan ko, Manong Bibot. Tapos, tatanungin mo ako kung kaya ko pa? I cannot anymore. Kaya niya pa naman, Manong Bibot. Malakas pa dumaldal eh. Eto. Inumin mo muna tong langis. Normal lang ba ang suka mo? Wala naman kung ano. Ano? Sa awa ng Diyos, wala naman no, Manong Bibot. Kay Tinay siguro malaki ang galit ng kung sino mang demonyitong may gawa nito. Hindi ko sinasabi na yung BFF mo to, Manong, ha? Pero parang gano'n na nga. Ano ba ang ingay mo, Kimoy? Oh, Tinay, magpahinga ka muna. Hindi ka ba nakatulog? Kumusta pakiramdam mo? Masakit ba yung mga sugat mo? Ayos lang ako, Sir Lakan. At saka, kanina pa po ako gising habang tinitiris si Manong Bibot yung mga pigsa ko mabaho. Hayaan nyo na ho siya. Sa sobrang kapal ng balat niyan hindi niya na mararamdaman yung sakit ng katawan niya. Ay naku, ikaw talaga, Kimoy. Hintayin mo lang na makabangon akong hinayupak ka. Makakatikim ka talaga sa akin. Oy, Pas. Ayoko ng pechay, no? Ayokong tikman yan. O siya, mukhang ayos naman na kayong dalawa. Nagbabangayan na uli kayo eh. Mukhang alam nyo na ang may gawa nito sa inyo. Oo, sir. Kaso sabi-sabi pa lang naman kukulam talaga si Manong Luis eh. Wala naman tayong ebidensya na siya talaga ang may gawa nito. Bakit hindi natin sugurin ang bahay niya? Anong ang tawag doon? House raid? House raid? Hindi natin gagawin yung, Kimoy. Anong pinakaiba na natin kay Manong Luis kung susugurin din natin siya sa bahay niya, di ba? Mawalang galang na sa inyo, ha? Kung totoong mangkukulam si Luis, ako mismo ang pupuksa sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Pero alam kong hindi aswang si Luis. Hindi niya magagawang kumitil ng mga buhay. Hindi niyo naman matatanggal sa akin yung pag-aalala kung nasa puder ko mga bata. Ano ba talaga ang kailangan ni Manong Luis sa akin?
Narinig ko siyang pinagbibintangan niya akong may alagang mangalo. At lalong-lalo nang pinagbibintangan niya ring aswang sina Tinay at Kimoy. Hindi ko naman yata magagawa magtago ng mangalo sa buong baryo. Alam mo naman yon. Hayaan mo na. Ako mismo ang kukumbinsi kay Luis na tigilan na ang kabaliwan niyang to. O siya, uwi muna ako at mag-uumaga na pala. Kailangan ko pang balikan si Luis sa bahay niya at baka kung ano pang gawin doon. O sige ho, ihatid ko na lang ho kayo, Manong Bibot. Ay, hindi na. Huwag ka na mag-alala. Hindi, ayos lang ho. May sasabihin din ako sa inyo sa daan eh. Oh, kayong dalawa, dito lang muna kayo ha. Babalik agad ako. Bibili rin ako ng pagkain sa labas. Maya-maya pa. Kimoy? Kimoy? Psst! Oh, bakit ba? Magpahinga ka dyan, bruha. Namamaga pa yung mga pigsa mo, oh. Alam mo ba, ayoko sana mag-ano ng tao eh. Anong mag-ano? Mambintang ba? Pero parang pinagtatakpan talaga ni Manong Bibot si Manong Luis eh. Ay nako, wag mo na yung isipin. Pasalamat na lang tayo na pinagaling niya kaagad tayo at hindi tayo umiiyak sa sakit ngayon. Hindi ako mapalagay eh. Pakiramdam ko may alam si Manong Bibot. Kasi di ba kaninang umaga may binanggit si Manang Luis tungkol dun sa chismis sa kanya. Yung parang may nakita raw tayo nung sumilip tayo sa bahay niya. Tapos nung pinuntan ko sila sa bahay niya kanina para humingi ng tulong, may narinig akong pinag-uusapan sila. Aba, chismosa ka ha? Eh ano yung pinag-uusapan nila? Akala ko ba ako lang ang chismosa? Oo na. Chismosa na rin ako. O sige, ganito kasi. Parang hindi lang tungkol sa kayamanan yung pinag-uusapan nila eh. Parang tungkol sa kapangyarihan. Naniniwala ka doon? Kasi kung siya na nga ang may gawa nito sa atin at grabe na ang epekto, ano pa kaya kung makuha nila yung kapangyarihan na sinasabi niya? Ay nako, di ko masabi girl. Eh teka, ano yun? Parang may kumakalmot sa gate. Sandali pupuntahan ko. Oy, huwag mo nang puntahan yun. Huwag mo sabihing lalabas ka. Nababaliw ka na ba? Hindi, sa mukha at pagkakataong to, sa tingin mo may tapang akong labasin tong anumang sugo ni Satanas ang nasa labas? Sisilip lang ako sa window. Sabi ko nga eh. My goodness! Oh, anong nakita mo, Kimoy? May aswang ba? Tara, tumakas na tayo. Huwag ka na tumunganga dyan. Eh bakit? Anong oras na ba ngayon? Gabi na. Bakit ano ba nangyayari? Sino ba kasi yung nasa labas? Tumabi ka nga dyan, hindi ko makita eh. Aray, yung sugat ko. Ikaw talaga. Ay, teka. Anong ginagawa ng baliw na yan sa labas? Talaga namang itinatiming niyang wala si Sir Lakan, ha? Teka, ako ang lalabas. Diyan ka lang at baka mapano pa yung pigsa mo. Hindi, sasama ako. Hoy, mga walang hiya kayo. Ilabas niyo yung silakan. Siya ba yung nag-utos na sugurin kami ng mangalo? Ilabas niyo silakan. Sabihin niyo na huliin yung alaga niya. Hoy, matandang baliw. Gabing-gabi na, pero may iskandalo ka na naman. Paawat ka naman, uy. Araw-araw na lang talaga. Hoy, bakla, buksan mo tong tarangkahan niyo. Papasukin niyo ako. Hindi kami tanga, ano? Akala ba hindi namin alam na may binabala ka masama? Baka kung ano na naman ang mangyari sa amin ni Kimoy kapag pinapasok ka namin. Nakahayop kayo. Kapag may nangyari masama sa akin, kayo ang sisisihin ko. O sige, lalabas na kami dyan. Matanda naman yan eh, kaya mo na yan. Check. Literal na matanda. Wala nang asim. Maya-maya lang biglang lumitaw ang mangalo at hinabol si Manong Luis. Tulong! Tulong! Tulungan niya ako! Inahabol ako ng mga ilabas niyo silakan! Mga bata, ilabas niyo ang habol ninyo! Ilabas namin eh, wala nga rito si Sir Lakan. Ha? Wala pala ha? Baka siya yung mga Ikipot mo nga yung bibig mong thunders ka. Wala rin naman dito si Manong Bibot. Paano kung siya talaga yung mangalo? Mapagbintang ka ha? Diwa ba ako? Bibot! Bibot! Tulungan mo ako! Walang iya ka!
Anong klase ka, kaibigan? Hinahayaan mo lang akong atakin ng aswang! Kanina ba kita hinahanap? Bumalik ka na naman pala rito sa paborito mong lugar. Ano karapatan mong tapakan ng isang matanda gamit yung madudumi mong paa? Ang liit mo pero para kang kasing laki ng tao. Ang bigat mo! Umalis ka sa akin! Layo! Kakaiba na talaga yung galit ni Manong Luis. Parang walang katuturan. Baka may ibang motibo siya. Nako, mag-iingat na lang tayo. May lakas ka bang mag-insulto kahit nasa bingit na ng kamatayan, ha? Layuan mo ako! Walang modo! Umalis ka sa dibdib kung 20 kaswang ka! Walang modo pala, ha? Ay! Ang likod ko! Tumama ang likod ko sa kahoy! Bakit mo ako tinapon? Sabi mo, layuan kita. O di ayan, inihagis ka kita para lumayo ka sa akin. Hoy! Ako garapin mo! Nawala lang ako saglit eh! Nandito ka na naman! Lumabi ka! Ang sabi ko, tabi! Ay usap! Papasukin niyo si Luis! Tiboy! Tinay! Ngayon, aaminin mo na ba kung ano ang ginagawa mo kasamaan? Anong kasamaan ba ang ginawa ko? Wala akong ginagawang masama! Tinutulungan ko lang naman ang mga nahihirapan. Ipinaparamdam ko lang sa kanila ang pakiramdam ng naipaghihiganti, yung paghihirap nila. Oy, ano ka ba? Layo ng sagot mo, ha? Shh! Huwag ka na nga mag-comment. Imbis wala na nga sa atin yung atensyon eh. Kahit ang inosenteng tao na ang tinatapakan mo dahil sa kasakiman mo. Walang mali ang maghangad ng mataas. Libre lang ang mangarap. At gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap na yon. Ano ba yan? Mapuputol na ang leg ko. Lagi na lang leg ko pinupuntirya mo. Huwag mong tapakan ang leg ko. Ang dami namang ibang parte dyan eh. Dyan pa talaga sa leeg. Naku, namili pa itong matandang to. Ay naku, Kimoy. Comment ka ng comment. Kung hindi ka nga magkukulam, mas nakakawala pa ng buwisyo yung tawa mo sa mga tawa ng totoong magkukulam. Ang dapat sa'yo, pinapatahimik! Napasingap sina Tinay at Kimoy na tahimik lang na nanunood sa nangyayari sa labas. Nakita nila agad na napatakbo si Manong Bibot papunta sa kinilalagyan ni Manong Luis. Matapang nitong inatake ang aswang gamit ang maiksing sandata na kung tawagin ay kalis. Pero inangilan lang ito ng aswang at sa isang kumpas lang ng kamay nito ay tumilapon si Manong Bibot palayo. Maya-maya ay nakita nilang pinalutang ng aswang na mangalo si Manong Luis papalayo. Hindi magawang maihakbang ni Tinay ang mga paa para tumulong. Hawak din siya ni Kimoy para pigilang lumapit. Nakita naman niyang parang nawawalan na ng pag-asa si Manong Bibot dahil sa kawalan ng kakayahan nitong iligtas ang kaibigan. Nagawa ni Tinay na palakasin ang loob ni Manong Bibot dahil sa awa kaya nabuhayan ng loob ang matanda at muling nakipaglaban sa mangalo bago pa tuluyang mailayo ang kaibigan. Inabot sila ng pagsikat ng araw dahil sa labanan. Talaga bang ngayon ka pa sisikat, araw? Kung kailan nakakapagiganti na ako? Kahit anong Panginoon eh, hindi pumapabor sa gusto mo, aswang. Bakit ako ang dadalin mo? Kung po pwede ka namang sumama sa akin at bigyan ako ng mga ginto, gagawin kitang anak. Kahit ipagpalit kayo ni Bibot, papayag ako. Naririnig mo ba yung nakakalindi mong boses? Kahit ang sarili mong kaibigan na binubuwis ang buhay para sa iyo kaya mong ipagpalit para lang sa kapritsyo mo. Tumigil ka na, Luis. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ikaw, Bibot, itilat mo na yung mga mata mo. Tingnan mo ang maigi ang paligid mo. Sa uling pagharap namin ng matandang yan, tuluyan ko na talaga siyang sisingilin sa mga kasamaan niya. Yan na kayo! Habulin mo, Bibot! Tumayo ka riyan, ninayo pa ka! Habulin mo ang mangalo! Ito na ang pagkakataon nating makuha siya! Gano'n na ba talaga kawalang kwenta sa iyo si Manong Bibot? Manong Luis? Huwag kang makisali dito! Wala kayong alam, mga sausawera! Walang alam. Pinababoy niyo na nga si Manong Bibot eh. Binababoy! Wala kayong alam! Hindi nyo alam ang buong kwento!
Kahit sino naman nakakita sa nangyayari, ikaw pa rin ang lalabas na masama. Anong rason pa ang sasabihin mo para iligtas mo yung sarili mo? Para pabanguin mo yung pangalan mo? Ayos lang, Tinay. Ayos lang ako. Huwag mo na akong kalalahanin. Kaya ko to. Halika na, Luis. Huwag ka na magulo rito. Tama na. Baka natakot na din ang mga bata sa nasaksiyan nila. Tinay, halika na. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila Manong Bibot dyan at Manong Luis. Pero hindi naman kasi tama, Kimoy. Kahit naman wala akong pinag-aralan, hindi ko naman magagawa ang bagay na ginagawa ni Manong Luis. Baliw ka. Huwag mo akong trabahan, lukaret. Horror tayo, oh. Sinusugod na nga tayo ng aswang eh. Baka mamaya magtawag pa yung mangalo na mga kampo na kadiliman. Imoy, hindi talaga ako mapalagay. Baka kung ano na nangyari kay Manong Bibot, gusto ko silang sundan sa kanila para matahimik ako eh. What happened, Tinay? Nawawala na ba yung tornilyo sa utak mo? Anong sasabihin mo kay Sir Lacan, Aber? Hindi pa nga nakakabalik yung tao tapos di pa nga magaling yung pigsa mo? Ikaw pa yung susugod doon? Hoy, alalahanin mong wala kang superpowers ha? Teka lang. Bakit kaya ang tagal nga bumalik ni Sir? Inihatid niya lang si Manong, di ba? Tapos bibili ng pagkain. Nakabalik at nakalis na uli si Manong dito. Wala pa rin siya. Ano na kaya nangyari doon? Hoy, Tinay! Saan ka pupunta? Saglit lang naman ako. Babalik agad ako kahit ano mangyari. Babalik ako kapag nasiguro kong ayos lang si Manong Bibot. Tapos, babalik din ako kagad kapag kailangan ko ng tulong. Nek-nek mo. At sino naman ang tutulong sa'yo? Ako? Bakla lang ako, no? Di, diyan ka lang, Kimoy. Babalik agad ako, promise. Oy, Tinay! Lukarit ka! Bumalik ka rito! Pinuntahan ni Tinay ang dalawang matanda sa bahay ni Manong Luis. Naabutan niyang ginagamot ni Manong Bibot ang kaibigan habang nag-uusap sila. Luis, lumito ka nga. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi pa ako tapos na gamutin ka. Wala akong pakialam. Ang importante, makaganti ako sa mga hayop na yon. Para saan yan, Luis? Bakit mo pinupuno ang sala ng pulang kandila? Ang daming insekto. Luis, ano ginagawa mo? Magulos dili ka nga. Gagantihan ko sila. Hindi pwedeng ako lang ang masisira sa mata ng mga tao. Hindi pwedeng ako lang ang aatakin ng mga alo na yon. Sisirain ko sila hanggang sa hindi na makilala mga buto nilang naaagnas. At sino naman ang gagantihan mo, Luis? Kilala mo na ba kung sino ang may-ari ng mangalo na nanakit sa'yo? Sino ba? Di sinalakan. Isa ba yung Tinay na yan? Nakita nang nahihirapan tayong kalabanin yung aswang pero hindi pa rin niya binuksan yung tarangkahan ng mansyon nila. Anong ginawang kasalanan sa iyo ng mga bata para gawin mo to sa kanila? Bibot! Hindi ka ba nagagalit kung ilang beses kang nagmakaawa na papasukin sa mansyon niya para mamasukan bilang katulong pero hindi niya ako tinanggap? Hindi ka ba magagalit kung kahit ibaba mo na ang pride mo pero parang alikabok ka lang sa paningin niya? Tapos, yung mga pulubing yon, lalo na si Tinay, walang pag-aalinlangan niyang tinulungan. Hindi, Luis. Kinakausap ka naman niya ng maayos eh. Naiinggit ka lang. Kung tanggalin mo yung inggit sa puso mo, baka matapos na ang lahat ng ito. Huwag ka nang gumawa ng masama, Luis. Hindi mo na ako makukumbinsi, Bibot. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat! Habang nakasilip si Tinay sa bintana ng bahay ni Manong Luis, ay nakita na lang niyang parang baliw itong nagmamadali sa ginagawa. At tumatawa pa habang nakasabog ang puti nitong buhok. At tumatawa-tawa pa. Napatakip sa bibig niya si Tinay nang makita niya ring sobrang gigil ng matanda habang ang iba't ibang insekto na nakalagay sa garapon ay ibinuhos nito sa manikang nakahiga sa sala. Mas nanindig pa ang balahibo niya nang makita na nag-iba ang kulay ng balat ni Manong Luis. Mula sa kayumanggi patungo sa pagkaitim. Humahaba ang makapal na buhok nito.
Nanlidisik ang mapupulang mga mata at mas lalong humahaba ang kuko. Dahil sa takot ay nagmamadaling umuwi si Tinay. Kimoy! Kimoy! Nasaan na si Sir Lakan? Nakauwi na ba si Sir? Kimoy! Tinay, ba't nagmamadali ka? Wala pa si Sir Lakan eh. Bakit? Kimoy, kailangan natin hanapin si Sir Lakan. Nadedelikado tayo. Hindi si Manong Bibot ang ginagawa ng masama ni Manong Luis. Ha? Bakit? Ano? Hindi naman kita maintindihan eh. Aawain na naman ba tayo ng baliw na matandang yon? Aba, hindi na ako makakapayag, no? Hindi. Kailangan ko lang makita si Sir Lakan. Ako ang ebidensya mo para maituro kung sino mangkukulam. Pero may nakita ako. Hindi manggagamot ang aswang, kundi ang mangkukulam. Si Manong Luis ay isang mangkukulam. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, nakita ko nagpapalit siya ng anyo. At ang mas malala pa dito, alam ni Manong Bibot ang lahat. Naninilikado tayo sa oras na ito. Gumagawa na sa tingin ko ng sobrang lakas na kulam yung matandang yon. Kailangan natin mailigtas si Sir Lakan kasi tatlo tayong isinasama niya sa itim na dasal niya. Kaya pala sabi ko, imposibleng manggagamot ang aswang kung pahihinain niya muna ang biktima bago kainin. Magkukulang pala talaga ang aswang na yon. Sobrang kalat ng chismis, naiba na yung kwento. At teka, nasa na ba kasi si Sir Lakan? Ha? Teka, ano to? Ay, tulong! Kimoy! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Anong problema? Ano masakit? Tinay, ang likod ko! Pax, kapain mo nga. Sobrang sakit eh. Parang may nakakapakong malaking bilog. Parang may malaking buni na nagsusugat. Ay, hubarin mo nga yung damit mo tapos tumalikod ka. Titingnan ko. Kimoy, bakit parang gumagalaw ang nasa likod mo? Ano yan? Tinay, Makati, Tinay. Kamutin mo bilis. Ano? Huwag mong hawakan, Kimoy. Teka, gagawa ko ng paraan. Akong bahala dyan. Kati, sobrang kati na. Ay, Tinay. Nako, kakamutin ko na. Sobrang kati na talaga. Parang may malagkit na laway. Sobrang baho at ano yun? May team! Tinay, may team! Kukunin ko, Kimoy. Eto, nakuha ko na. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Masakit, Tinay eh. Walang iya ka. Ano ginawa mo? Ano? Itutuloy ko ba to? Ayos lang ako. Basta kunin mo lang yung makating bagay na yan. Buhok ba to? Bakit may buhok sa sugat mo, Kimoy? Bakit natutuklap yung balat mo? Ilahin mo na kagad, Tinay. Diyos ko, kanino mga buhok to? Bakit may buhok sa sugat mo? Hindi ko alam. Ang kati ng lalamunan ko. Parang may nakaharang sa loob. Kimoy, isuka mo lang yan. Kunin mo. Ilahin mo, Tinay. Mukhang ako ang unang bibiktimahin ng aswang. Talya mo, kunin mo na. Katiri, kumpul ng buhok na galing sa bibig mo. Punong-puno pa ng laway mo ang isinuka mo. Kimoy, Tinay, pasensya na at ngayon lang ako dumating. May nakakwentuhan kasi ako kanina eh. Kimoy, ano nangyari? Bakit may lumalabas na kumpul ng makakapal na buhok sa bibig mo? May malaking bilog na sugat na rin sa likod. Ano yan? Natuklap ba? Sir Lakan, sumugod na naman po si Manong Luis dito kanina. Hinahabol pala siya ng mangalo. Tapos bugbog sarado si Manong Bibot sa kanya kanina kaya naisipan kong sundan sila. Kung sakali na sinasaktan ni Manong Luis si Manong Bibot. Pagkatapos, ano nakita mo? Hindi ba sinabi ko naman sa iyo na huwag na kayong lalabas kahit na anong mangyari? Sorry po, sir. Hindi ko lang matiis na masaktan si Manong Bibot eh. Pero may nalaman naman ako nung sinundan ko sila hanggang sa bahay nila. Anong nalaman mo? Si Manong Luis nga talaga yung totoong aswang na mangkukulam. Siya ang may gawa nito kay Kimoy. Narinig ko ang pangalan nating tatlo sa orasyon niya kanina. Binanggit niya yung pangalan natin. Una, si Kimoy. Pagkatapos ay ako at panguli ka naman po. At alam ni Manong Bibot ang lahat ng ginagawa ng matandang kaibigan niya. Delikado ito.
Kung tapos na ang kulam kay Kimoy, siguradong ikaw na ang susunod. Ano ang gagawin natin, sir? Kumalma ka lang. Nag-isip ako ng paraan. Ang kati na naman ang katawan ko, sir. Sir Lakan, ang kati naman ang mga sugat ko. Ano ba to? Bakit may mga ganitong lumalabas sa katawan ko? Tulungan niyo ako. Hawakan mo ang kamay ko, Tinay, para hindi mo makalmot ang mga sugat mo. Ayoko sana magbigay ng gamot sa inyo kasi isang tao na lang ang kaya ng gamot na meron ako. Pero pasensya ka na, Kimoy. Hindi ko talaga matiis kapag si Tinay na nasasaktan. Tinay, huminga ka na malalim. Ibubuhos ko sa katawan mo itong tubig na pinagbabara ng mutya ng trabong ko para makontrol ang kulam. Ano po plano, Sir Lakan? Bilisan mo po at nangangati na naman yung nag-inom kong mga sugat sa katawan. Tapos, nararamdaman ko na namang may kumikibot-kibot sa lalamunan ko. Eto na, Tinay. Magbibilang lang ako hanggang sa 3, ah. Medyo mahap dito, pero tiisin mo lang. 1, 2, 3. Uod! Ang haba ng uod sa suka ko! Lumalabas na rin ang mga maitim at matatabang uod sa sugat mo. Kung hindi ako nagkakamali, uod na galing sa punong kahoy ang mga ito, ah. Tama! Tama! Si Manong Bibot yun, ah. Umupo ka muna rito, Tinay. Pupuntahan ko lang si Manong Bibot. Ano na naman kaya ang kailangan ng matandang to? Lakan! Lakan! Mabutit nandito ka na. Papasukin mo ako. Kailangan kong gamutin ang mga bata. Alam mo na pala kung anong ginagawa ng kaibigan mo sa mga bata, Manong Bibot. At alam mo naman palang si Manong Luis ang aswang na mangkukulam pero wala ka man lang sinasabi sa amin? Oo, nagsisisi na ako at hindi ako nagsabi kagad sa inyo. Pero hindi ko dapat inuna ang pagsisisi. Kailangan kong gamutin sina Tinay at Kimoy. Ayusin mo, Manong Bibot. Kapag may nangyari pang mas masama sa dalawa, makakalaban nyo na talaga ako. Halika, pumasok kayo. Nasa loob sina Tinay at Kimoy. Nang makapasok na si Lakan at Manong Bibot sa loob, Manong Bibot, anong ginagawa mo dito? Baka magalit na naman si Manong Luis at kung anong gawin na naman niya sa inyo o sa amin. Saka isa pa, magkasabot naman kayong dalawa, di ba? Huwag ka magkalala, Tinay. Nagpunta ako dito para kontrahin ang kulam ni Luis. Diyos ko, anong malaking sugat na yan sa likod ni Kimoy? May lumabas na kumpul ng buhok galing sa sugat at bunganga niya. Siya na munang gamutin niyo. Ayos lang naman ako kasi ginamot na ako ni Sir Lakan. Ginamot? Paano mo ginamot si Tinay, Lakan? hindi na siguro importante yun, Manong. Tulungan mo muna si Kimoy. Sige. Tama. Si Kimoy. Teka. Kailangan ko ng plangganang stainless. Banal na tubig para malinisan ko yung sugat niya. Kailangan ko rin ng pamunas na puti at langis na galing sa nyog na dinasalan. Nang maibigay ni Lakan ang mga kailangang gamit ni Manong Bibot, ay nagsimula na agad ito sa pagbanggit ng mga orasyon. Nang mapatingin si Tinay sa kamay ng kanyang amo, ay nagtaka siya kung saan galing ang mga paso nito sa mga daliri at palad. Pero pinagsawalang bahala na lang niya ang napansin para ituon ang sarili sa gamutan. Maya-maya, mabilis siyang pumasok sa nakabukas na pinto at sinugatan ng itak si Manong Bibot. Inong Luis, anong ginagawa mo sa kaibigan mo? Hindi ko akalain ng sarili ko pang kaibigan na magtatraidor sa akin. Kaya nandito ako para pigilan siya. Anong karapatan niyang kontrahin ang kulam ko? Sino ba siya? Pinulot ko lang naman siya sa basurahan. Kinaibigan ko lang naman siya para hindi ako nag-iisa. Pero wala kang karapatan saktan si Manong Bibot. Manong Bibot, ayos ka lang ba? Ang hapdi ng likod ko. Doon mo pa talaga ako sinugatan, Luis. Ililigtas ko kita, Manong. Kumapit ka lang dyan. Isusugod kita sa sentro. Sa tingin mo ba, hahayaan ko kayo? Kung kailangan kong kunin ang buhay ng sarili kong kaibigan para lang makaganti sa inyo, gagawin ko! Luis, tigilan mo na ang kasamaan mo. May panahon pa para magbago ka. Maawa ka naman kahit sa sarili mo na lang. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa pagbabago na sinasabi mo? Kung nararamdaman kong mapapa sa akin ang yaman at kapangyarihan na matagal ko nang hinihintay? Yaman?
Kaya mo ba ginagawang lahat ng ito para lang sa yaman at kapangyarihang hinahangad mo? Alam kong hindi lang yan ang kailangan mo, Manong. Umamin ka na lang na ikaw ang aswang at hindi lang yaman ang kailangan mo. Gusto mo kaming kainin para wala nang sagabal sa pagkaaswang mo. Tumahimik ka, Tinay! At ikaw naman, Lakan. Anong alam ng lalaking lumaki sa luhong katulad mo sa nararamdaman ko? At hindi lang ito dahil sa yaman. Ganti ito na hindi man lang ako yumaman kahit nagsisikap ako. Kahit anong gawin ko, hanggang sa aswang na magkukulang pa rin ang buhay ko. Kapangyarihan! Kapag napatay ko ang aswang na mangalo, magiging mas malakas na ako. Ako na ang magiging pinakamalakas na aswang sa buong baryo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako normal na lalaki na gaya ng akala mo. At ako ang magwawakas ng kaibangan mo. Oras na para ihinto mo ang inggit mo at walang katuturan mong pag-aangad na mas lalo ka pang lumakas. Sir Lakan, anong nangyayari sa inyo? Nagbabalik kayo ng anyo. Ikaw po ang mangalo. Oo, ako nga. Hayop kayo! Mga hayop kayo! Luis, tumakbo ka na at tumakas. Kahit aswang ka, hindi mo pa rin kaya ang mangalo. Hindi ako duwag! Sino mag-aakala na ang lalaking sobrang yaman sa baryo namin ay walang alagang mangalo dahil siya ang totoong mangalo? Uhulihin kita at gagawin kitang alkansya, saka ko gugutay-gutayin ang katawan mo at kakainin para mapasakin ang kapangyarihan mo! Yun eh kung kaya mo. Luis, tumakbo ka na! Anong bibot? Huwag ka na makisawsaw. Sugatan ka na nga po eh. Ang sakit ng likod ko! Sinugatan mong mangalo ka! Gagantihan kita! Lakan, tama na. Huwag mong saktan si Luis. Huwag mo siyang itapon-tapon gamit ang kapangyarihan mo. Parang awa mo na. At siya, may karapatang saktan ng mga taong mahalaga sa akin. Huwag kang mangialam dyan, Linotel! Wala kang laban sa aswang, Luis. Manong bibot, huwag ka na makisawsaw. Mas lalo magdurugo yung likod nyo. Pero si Luis, hindi niya kakayanin ang mangalo kasi siya ang pinakamalakas na aswang. Hala, Luis, huwag! Tama na! Tama na! Tama na! Itigil nyo na to para kawan nyo na! Nagulat si Tinay nang lumaki ang katawan ni Lakan. Hindi na siya ordinaryong duwende sa anyong aswang. At mas lalong umitim din ang kanyang balat. Mas tumulis ang tenga at nagkaroon ng mga pangil. Nakita ni Tinay na agad inihanda ni Manong Luis ang gulok niya at nanggigigil na iwinasiwa sa mangalo. Hindi naman nakailag ang aswang pero kahit sa lakas ng puwersa ni Manong Luis ay tumilapon lang siya sa isang sipa ni Lakan. Sinakal ni Lakan si Manong Luis at tinambalo sa upuan. Pero napangisi pa rin na matanda. Balak mang kalmutin ng mangalo ang matanda pero mariin siyang kinagat sa kamay. Muling inihagis ni Lakan si Manong Luis at tumama ito sa dingding. Parang lantang gulay itong gumagapang sa sahig. Luis, tumigil ka na! Parang awa mo na! Hindi ka na nga makagalaw sa sobrang sama ng tama mo pero nagpupumilit ka pa rin! Nasa harapan ko na ang kayamanan ko. Titigil pa ba ako? Ayos lang na magkalasog-lasog ang katawan ko. May pang-ospital na naman ako pagkatapos. Nababaliw ka na ba talaga, Luis? Halika na, tutulungan kita tumayo. Humingi ka ng tawad sa mangalo at pauwi mo na ang kulang mo sa mga bata. Wala kang alam, Bibot. Kaya itiko mo na yung bibig mong puro walang kwentang pinagsasabi. Tabi, kung hindi mo huhulihin ang mangalo, ako na lang ang gagawa ng paraan. Luis, hindi ko na alam kung hanggang saan pa kita kayang ipagtanggol. Tumabi ka, Bibot! Wala akong planong saktan ka! Hindi mo ba alam, Manong Luis, kung bakit galit na galit ako sa'yo? Hindi mo ba talaga ako naalala? Sino ka ba para alalahanin ko, ha? Ako lang naman ang asawa ng babaeng pinanganak mo noon. Ako ang ama na nawalan ng anak dahil ginawa mong praktisa ng misis ko. Walang iya ka. 2 buhay ang nawala sa akin. Pero nakalipas na ang panahon. Pero wala ka pa rin konsensya. Ikaw pala yon. Yung sobrang yabang lalaki na akala ko kapag mamamatay ang misis at ang anak niya sa akin na mapupunta ang yaman.
Pero baliw ka! Baliw ka kung iniisip mong 2 buhay ang nawala sa'yo! Bakit? Anong ibig mo sabihin? Ang asawa mo lang ang namatay ng panahong yon. Buhay na buhay ang anak mo nang ilabas niya. Hindi mo may pagkakaila na naging makasarili ka sa panahong yon. Kaya pinabayaan mo lang anak mo. Anong sinabi mo? Walang iya ka? Tama na! Huwag mong sakalin si Luis! Lakan! Maawa ka sa kanya! Sabi mo sa akin kung saan mo dinala ang anak ko! Sabi mo sa akin kung saan mo dinala! Hindi ko alam. Wala akong alam. Pero kung ipinapangako mong ibibigay mo lahat ng yaman mo sa akin, pues, kilala kong nagtakas sa anak mo at sasabihin ko ang lahat sa'yo. Baliw! Salakan! Huwag kang maniwala sa sinasabi na matandang baliw na yan. Niloloko ka lang niya para matalo. Ako ang may kagagawan sa lahat. Sino mag-aakala ng pinakamalakas na aswang ay magagawa kong paikutin sa kamay ko? Sa kamay ng aswang na mangkukulam! Luis, tama na! Malakas ka nga pero mahina ka pa rin. Mahina ka, Lakan. Sobrang hina mo na hindi mo nagawang iligtas ang buhay ng asawa mo at hindi mo naprotekta ng anak mo! Tumahimik ka na, Luis. Tama na! Tama na, itigil mo na to kasamaan mo! Nakita ni Tinay na ang itim na mga mata ng Mangalo ay naging pula at ang mga hakbang nito ay mabibigat habang papunta kay Manong Luis. Hindi na alam ni Tinay ang gagawin niya. Ayaw niyang may mamatay, kaya kahit masaktan siya ay ayos lang basta walang babawian ng buhay. Agad niyang pinulot ang plangganang may banal na tubig at binuhos ito sa Mangalo, pero kahit na tila nalalapnos ang likod nito ay patuloy pa rin ito sa paglalakad. Nakita naman niyang naiangat ng aswang na si Luis ang gulok nito at walang pag-aalinlangang sinaksak ang Mangalo. Pero wala pa rin pakialam ang lalaking aswang. Hinugot ng Mangalo ang gulok na nakabaon sa katawan nito at walang hirap itong binali. Nahihirapan namang gumapang si Manong Luis palayo pero hinablot lamang ito ng aswang sa buhok at iniangat sa kanya iniamba ang isang kamay na may matutulis na kuko sa dibdib ng matandang aswang. Babawi mo ang kulam o makikita mong nakalabas na ang puso mo. Patayin mo na lang ako! Patayin mo na lang ako! Kesa bawiin ko ang kulam sa kanila at maligtas sila pero mamamatay din ako! Patayin mo na lang ako para pare-pareho kaming 3 mamamatay! Ayos lang mamatay kahit na hindi nakakakain ng karne ng tao! Luis! Magdesisyon ka lang mabuti! Alam ko na, kung hindi makakapag-desisyon na maayos si Manong Luis, bakit hindi ikaw ang mag-desisyon para sa kanya, Manong Bibot? Wag mo akong hawakan gamit yung maduming kamay mo! Sa tingin mo ba, ipagpapalit ko ang buhay ko para sa 2 yan? Mali! Maling-mali! Wes, kung hindi, ako ang gagawa ng paraan. Manong Bibot, ito na ang oras para mamili ka sa 2 panig. Ililigtas mo sina Tinay at Kimoy o pag-iwalayin ko ang parte ng katawan ng matandang ito? Parang awa nyo na! Itigil nyo na to! Bakit nyo ba ginagawa sa akin ito? Kung sobrang sama ko, iniwan ko na kayong lahat. Hindi ko naman kayo kaano-ano pero pinipilit ko pa rin kayong iligtas. Umalis ka na, Bibot. Naiipit ka lang sa gulong ito. Iligtas mo ang sarili mo! Tumakbo ka na! Umili ka! Gagawa ka ng tama o ililigtas mo ang maksalanang matandang ito o tatakas ka para iligtas ang sarili mo. Gagawa ko ng tama. Huwag mong subukan, Bibot. Magkaibigan tayo ng ilang taon tapos ito lang igaganti mo sa akin. Tumahimik ka, tonta. Inuubos mo lang talaga ang katiting na pasensyang meron ako, ha? Tama na nga! Tama na! Pagod na akong itago ang katotohanan. Manong Bibot, ano bang ibig niyong sabihin? Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang punot-dulo ng lahat ng mga pangyayaring ito. Nagmahal lang naman ako, pero iba yung nakikita niya. Hindi lalaki, hindi tao, kundi yaman at kapangyarihan. Hindi ba, Luis? Wala akong kasalanan. Hindi ko naman hiniling na mahulog ang lobo sa akin. Hindi ko naman hiniling na mahalin mo ako.
Hoy! Bilisan nyo na magbulgaran. Mauna pa yata ako mamatay kesa malaman ko ang katotohanan na yan. Anong wala? Ginawa mo akong tuta para isagawa mga plano mo. Oo, sinabi ko ang mga dapat mong gawin pero sino ang gumawa? Sino kumilos? Ikaw lahat! Ngayon, ako na ang sinisisi mo. Teka, diretsuin nyo nga kami. At nararamdaman ko na naman yung round 2 ng kulang mo, Manong Luis. Hindi ko akalain na hahantong sa pagpatay si Luis. Hindi ko rin alam na sa oras na yun ay nayanggaw na siya. Sinabi ko lang naman sa kanya na kunin niya ang anak ng mag-asawa at tingin niya ang yaman ng mga ito bilang kapalit. Magkasabot kayong dalawa sa ginawa niyo sa akin. Pero pinatay niya ang iyong ina, Tinay. Pinatay ni Luis ang nanay mo. Kaya natuliro si Lakan at hindi kanya na inasikaso. Hanggang itinakas kita at pinaalaga sa kaibigan ko. Sinubukan kong iligtas ka pero huli na ang lahat. Nakuha ka na ng mga grupo ng mga lalaking nagbebenta ng mga bata at wala akong kapangyarihang kalabanin sila. Teka, isa-isa lang. Hindi ko maintindihan. Ang ibig mo bang sabihin na si Tina yung anak ko? Nasa malapit lang palang tatay ko. Pero pinagkait niyo sa akin ang lahat. Pinagkait niyo ang kasiyahan ng isang pamilyang buo sa akin. Tinay, ano nangyayari sa'yo? Hoy, umalma ka. Sir Lakan, tulungan mo si Tinay. Hindi na masundan ni Tinay ang mga nangyayari. Ang alam na lang niya ay sinugod niya si Manong Luis. At malakas itong sinakal nang makita niyang naghahanda na naman itong saksakin si Lakan. Mas lalo pang nagdilim ang paningin niya nang makita niyang nakangisi pa rin ang matandang lalaki kahit na may bahid na ng dugo ang bibig nito. Walang pag-aalinlangang isinalya ni Tinay ang matanda hanggang sa mahinang halakak na lang ang naririnig niya. Ang gumising sa kanyang katinuan ay ang malakas na paghiyaw ni Kimoy at ang orasyon ni Manong Bibot. Nang kapain niya ang sarili ay sakalang niya namalaya na singtulis na ng tenga ng mangalo ang kanyang tenga at ang kanyang kuko ay humaba na rin. Ano ginawa mo sa kaibigan ko, Manong Bibot? Ano ginawa mo kay Kimoy? Tapos na. Natanggal ko na ang kulam kay Kimoy pero ang kapalit nito ay buhay ng may gawa ng kulam. Mga hayop kayo. Biktima lang rin ako rito. Biktima rin lang ako. Busan mo ng tubig, Tinay. Busan mo ng tubig si Luis para hindi na siya makalaban pa. Ano na mangyayari ngayon? Magaling na ba si Kimoy? Ano nangyari kay Manong Luis? Wala na ba siya? Hindi na niya na ba kami kakainin ni Kimoy? Hindi na siya gumagalaw eh. Hindi. Buhay pa siya. Mahina lang ang katawan. Ako na ang bahala kay Luis. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakapanakit. Magaling na rin si Kimoy. Lakan, makakaya mo ba ang anak mo? Makakaya mo bang pagalingin ang anak mong kalahating tao at kalahating mangalo? Ang ganitong kaso ang pinakamalubang sakit sa lahat at bilang pinakamalakas na aswang. Ano ang gagawin mo? Mapapagaling mo ba siya? Kasi ako, hindi ko kaya. Ordinaryong tao lang na kinulam o binarang ang kaya kong gamutin. Dati akong pinakamalakas na aswang. Kilala ko sa pagiging matulungin at nakokontrol ko ang ibang kalahi ko para hindi kayo sugurin. Pero simula nang kunin niyo sa akin si Tinay at ang asawa ko, nawala na ng saysay ang buhay ko. Ngayong nakabalik na sa akin ang anak ko, gagawin ko ang lahat para mapagaling siya ng tuluyan. Sa totoo lang, kaya ako'y tinakas si Tinay kay Luis ay dahil ayokong gumawa pa ng karagdagang kasamaan. Oo, naging konsidero akong kaibigan pero alam mo ang kalagayan ko, Lakan. Alam mo kasi nagmahal ka rin ng hindi mo kauri at nagmahal din ako. Pero sobrang nagsisisi na ako ngayon. Kaya handa akong pasalin ang responsibilidad na ito at disiplinahin si Luis. Anong gagawin niyo? Papatayin niyo ako? Dahil nagsasaaswang na rin ako. Hindi niyo magagawa sa akin yan. Hindi, Tinay. Kumalma ka. Huwag kang papakain sa enerhiya ng pagiging mangalo mo, iha. Tutulungan ko ang tatay mong ibalik ka sa normal. Tatanggalin namin ang pagiging aswang mong nagsisimula pa lang. Anong magiging kapalit? Kung mawawala si Papa, ako na lang ang patayin ninyo.
Gawin na natin, Manong Bibot. Pinipigilan ni Tinay ang pagwawala. Naramdaman niyang niyakap siya ng maigpit ng kanyang ama. Ramdam niya ang paglipat ng mainit na sensasyon galing sa kanyang ama at ang pagbigkas ng orasyon Latin ni Manong Bibot sa kanyang likod. Nakarinig siya na parang may pinukpok ang matanda at nang lingunin nito ni Tinay, nakita niyang may dinudurog itong puting bato. At nang ambang lalapit ang lalaki para isubo sa kanya ang pulbos, ay bigla na lamang niyang naitulak ng malakas sa matanda. Dahilan kaya tumilapon ito at tumama ang braso sa nakausling kahoy. Mula sa nasirang upuan, natulala si Tinay dahil sa nagawa niya kay Manong Bibot. Kaya hindi niya namalayang naisubo na sa kanya ng ama ang pinulbos na puting bato. Laking gulat niya nang makitang unti-unting nasusunog ang kamay ng kanyang ama at dahan-dahang bumalik sa anyong tao. Pero bago pa makapagsalita si Tinay ay nawalan na siya ng malay. Ilang araw din siyang naratay sa higaan bago nagising. Kimoy, Malulungkot na ba ako at ang kaibigan mong una mong hinahanap sa paggising mo imbis na ako? Sir Lakan, tatay, ay hindi, daddy, papa. Hayop kang babae ka. Akala ko talaga mawawalan na ako ng kaibigan. Hindi ko naman nakalain na ang pulubi kong kaibigan nasakitin noon tagabagmana pala ng bilyones. Kung namatay ka hindi na rin ako mabibigyan ng yaman. Buti na lang talaga at nagising ka na. Papansin ka talaga. Hayaan mo na nga muna kami ng tatay ko. Natatay ko na rin. Aba, kakalimutan mo na lang ba ako? Bakit ka naman niya magiging anak? Pakakasalan mo ba ako? Hoy, magunos dili ka nga. Kahit maging pulubi na lang ako hanggang sa mamatay ako, basta hindi ako papatol sa kapwa ko, babae, no? Ayos na ba, Kimoy? Pwede na ba kaming mag-usap ni Tinay? Ay, no problem, Daddy. Usap na din tayo mamaya tungkol sa parte ko sa yaman, ha? Papa, ano pong nangyari nung hinimatay ako? Aswang pa rin po ba ako? Si Manong Bibot po, kumusta? Si Manong Luis ba, namatay na talaga? Teka, isa-isa lang ang tanong. Una, hindi ka naaswang kasi nagawa namin ng paraan para pigilan ang pagiging mangalo mo. Mangalo? Kumusta na po yung sugat niyo pala? Sabi ko nga isa-isa lang, di ba? Hindi ko kayang sagutin lahat ng tanong mo kapag sunod-sunod. At baka hindi mo kayanin na magiging balita ko. Po? Ano pong balita? Alam kong may mabuti kang puso. Mag-aalala ka sa kanila. Ligtas na sina Manong Bibot at Manong Luis. Po? Talaga po? Nasaan po sila? Nagpakalayo-layo na sila. Kasi ayaw nila makapanakit pa ng tao. Nangako si Manong Bibot na hindi na tayo guguluhin ni Manong Luis. Salamat naman po. Nakahinga na ako na maluwag. Kayo ho ba? Kumusta na? Di ba nasunog ang kamay ninyo? Oo. Ginamit ko rin ang buong lakas ko para maging ligtas sa pulbos ng butya ng trabong ko. Pero nawala rin ang pagiging mangalon nyo, Papa. Ano? Paano nang yaman ko? Di wala na tayong unlimited na source ng ginto. Hindi maaari. Ang yaman ko. aswang na mangalo pa rin ako. Pero hindi na kagaya ng dati. Hindi ko na kayang gumawa ng ginto. Pero huwag kayong mag-alala. May sapat na ipon naman ako para sa pag-aaral ninyo at pampasweldo kay Kimoy. Gustuin ko mang ampunin ng kaibigan mo pero baka gusto rin niyang hanapin ang tunay niyang mga magulang. Ang totoo ho niyan, wala na akong mga magulang. Lalo na't hindi ko yata nasabi sa inyo. Lolo ko si Manong Bibot Ano? Anong lolo mo si Manong Bibot? Ba't ngayon mo lang sinabi? Nababaliw ka na ba? Pasensya na kung ngayon ko lang sinabi ha. Ang totoo kasi niyan, masama talaga si Lolo Bibot Tsuhin siya ng mga magulang ko. Nang mawala si na mama at papa, si Lolo Bibot na nag-alaga sa akin. Pero dahil sa kaparaningan niya kay Manong Luis, pinamigay niya ako. Ayaw niya rin sa mga bakla Pero ganun rin pala siya. Hindi ko alam. Mabuti nga yun at wala nang hahampas sa akin ng bakal. Ay nako, seryoso nyo naman? Oy, tumawa kayo, joke yung sa bakal, no?
Visit ka? Anong klase kang kaibigan? Ngayon mo lang sinabi sa akin yan. Hindi pala aksidente yung pagpunta natin sa bahay ni Manong Luis noon. Alam mo naman pala. Ay, sorry na nga eh. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayo ulit ng bagong buhay. Ang importante, mayaman na rin tayo, di ba? Sino may sabing kasama ka? Ako lang ang pulubing pinagaling ng pinakamalakas na aswang at yumaman, no? Ay, napakasama talaga ng ugali mo. Pasalamat ka, bet ko ang tatay mo, ha? Ew, kadiri. Pero mabuti na lang talaga at wala na si Manong Luis. Ayoko pang maging kinilaw at mapapak ng aswang. Ay nako, tama nga yung kutob mo noon na hindi lang yaman ang gusto ni Manong Luis. Sinong mag-aakala na siya pala yung aswang na nagpapalakas siya sa pamamagitan ng pagkain ng mga tao? Ew! Kaya nga dapat maniwala ka sa kutob ng mga babae. Oo na, babae rin naman ako, no? Kakaiba lang ang kutob ko. Kahit na naging masaklap ang buhay ni Tinay, naging masaya pa rin siya sa kinalabasan ng lahat. May panibagong buhay na ibinigay sa kanya ang Poong May Kapal. At yun ay ang kanyang buhay kasama ang kanyang ama at kaibigan. Sa loob ng malaking bahay ay namuhay sila ng tahimik at walang sakit. Malayo sa kinagisnan niyang kalsada na puno ng karahasan para sa katulad niyang pulubi. Pero kahit na matiwasay na ang buhay niya, hindi pa rin nabubura ang katotohanang dati silang mangalo at mabubuhay silang itinatago ang kanilang nakaraan. Wakas,